sa amin, marami rin creek, minsan barado, minsan nagbabaha. Ito yung sa Airport Village, dati barado ito, dati bumabaha ito. Dalawang riprapping project ang aking pinagawa dyan, dalawang desilting. Ito, Typhoon Pedring, katatapos lamang ng ulan. Pinakuna ko ng litrato, andito po ako, in-inspect ko, ang ganda ng daloy ng tubig sapagkat natanggal na yung para dyan. Ilan ang mga projects natin? Mula ng isang taon, siyam na desilting and riprapping projects ang ating pinatupad. At mula ng 2004 to 2011, 31 na mga riprapping and desilting projects. Importante po ito sa 2nd District, importante din ito sa 1st District. Ito pinapakita ko sa inyo. Hindi ko ito project. Ito yung tinatawag na Entertainment City. Doon sa reclamation area. Nabalitaan niyo ba ito? Entertainment City. Napakagandang project po ito. Pag ito ay magawa na, ganito ang mga buildings na makikita ninyo. Ito po ay pinapakita ko sa mga ito ay programa at proyekto ng ating Mayor Jun Bernabe. Sinimulan niya ito noong 2006. Kaya ko pinapakita ito para makaklaro. Kasi marami nagtatanong, kailan ba sinimulan ito? Sino ba mga tumulong dito sa proyekto ito? Ang gusto kong sabihin sa inyo, ito sinimulan ng 2006 at isang tao lamang ang dapat bigyan ng kredito dito at yan ay walang iba kung hindi ang ating Mayor Jun Bernabe. At kahit na wala sa rito, palakpakan natin si Mayor Bernabe sapagkat malaki po ang magiging pakinabang natin dito. Maraming trabaho ang ibibigay dito at marahil marami sa inyo pagdating ng araw dito magtatrabaho. Ito ay nagkaroon ng resolution ng Konseho noong 2008 pa. September 18, 2008, ang proponent, ang aking anak na si Konsehal Rico at pumiyaba ang lahat ng mga konsehal. At ilagay rito na ini-endorse nila itong tinatawag na Manila Bay Tourism and Entertainment City. At nung nagkaroon ng meeting kami sa Kamara noong August 2, 2011, tinanong ko ang pinuno ng PAGCOR, sapagkat yung PAGCOR po ang gumagawa dito. Tinanong ko, kailan ba inaprubahan ang mga kontrata na ngayon ay pasihan ng mga lumalaking mga ginagawa mga buildings ngayon dyan? Ang sagot, noong pang 2008. 2008 po. Hindi po 2010, hindi 2011, kundi 2008 pa, tapos na ang mga kontrata. Kaya, yan ang klaro. At ang lahat ng mga ito sinimulan noong 2010. At ulitin ko, isang tao lamang ang dapat bigyan ng kredito dito at yan ay wala iba, kundi ang ating Mayor Jun Bernabe. Palakpak po natin ulit si Mayor Bernabe. Attendance record. Alam niyo, isang congressman importante yung nag-attend ng sesyon. Hindi pwede nag-absent kasi pag mag-absent ka, hindi sabihin ka nagtatrabaho. Marami nagtataka kasi nakikita nila ako. Nandiyan sa Tropical, naglalakad sa sukat, namamasal sa Napoleon, nagpupunta sa May Fatima. Congressman, parang ka na sa kali. Baka naman hindi ka na nagtatrabaho sa Kamara. Hindi po. Ako po'y patuloy na nagtatrabaho ron. Katunayan, pinagmamalaki mo sabihin sa inyo na si Congressman Goles, Congressman mula pa noong 1992, pero hanggang ngayon, ni minsan, hindi pa nag-absent sa sesyon sa Kamara ng Representante si Congressman Goles. 100% perfect attendance po ang ating. Thank you po. Maraming salamat. Hindi po katulad ng iba. Bago pa lamang Congressman, may absent na. Ito, litrato ko habang nagkakaroon ng sesyon, minsan nakaupo at nakikinig, minsan kasama sa mga pamiting dito, minsan nagkatulumpati, minsan nagtatanong, nag-i-irritate play. Ano ba yung mga batas sa akin na ipasa? Importante rin kasi baka sabihin nyo, present ka, baka mamaya nagbubutas ka lang ng silya dyan. Hindi po. Ako'y nagtatrabaho doon at ito ang mga halimbawa ng mga bills na naging batas na mayakda ay ang inyong lingkod. Climate Change Act. Alam niyo ang climate change. Parating nga na sa dyaryo, pinag-uusapan sa telebisyon. Malaking banta sa ating sibilisasyon. Baka tumaas ang dagat, lulubog yung mga syudad na malapit sa dagat. Iinit yung panahon, baka bumagsak ang pagkain, ang produksyon ng pagkain. Baka kumalat ang maraming tropical diseases. Ano ang sagot dito? Batas tungkol sa climate change, ang mayakda, principal author, ang inyong lingkod, Roy Lugones po.
isa sa pinakamahalagang batas na lumabas sa ating panahon. Sunod naman yung international humanitarian law, pagtatanggol sa inyong human rights. Yung reforma ng Philippine National Police, napakahalaga ito sa ang pulisya ay mahalaga para sa atin. Philippine Coast Guard, sa mga nagbabiyahe sa barko, inayos natin ang Philippine Coast Guard ang mayakda ang inyong lingkod. City Hall ng Parañaque, dati tayo isang municipality lamang. Naging siyudad sa visa ng Republica 8507, ang principal author, ang inyong lingkod, Roy Logores po. At Senior Citizens Law, expanded Senior Citizens Law. Ito alam ng mga senior citizen. Noong una, binigyan ng senior citizens ng 20% discount. Lumabas yung VAT, na-deduct yung 12%, naging 8% na lamang. Nag-iyakan yung mga senior citizen dahil nabawasan yung kanilang diskwento. Nagtrabaho ang mga ilang congressmen, kasama po ang inyong lingkod. Marami kami nagtulong-tulong dito at nilabas namin yung Republic Act number 9994, yung expanded senior citizens law. Ngayon, bumalik sa 20% ang discount na pakinabang ng mga senior citizen. Alam ko, wala akong nakikita mga senior citizen dito. Meron bang senior citizens dito? Ayun, meron. Kaya ngayon, nabalik na sa 20% ang diskwento nyo. Kung kayo ay kakain dito sa Jollibee, may 20%. Di ba? Sa McDo, 20%. Sa Tropical, 20%. Tama ho ba yun? Pero ito sasabihin ko sa inyo. 20% ang discount na bibigay sa inyo. Pero kung sakaling makasabay nyo si Congressman Goles dito sa Jollibee, sa McDo, sa Chowking, dyan sa Tropical sa harapan, hindi lamang 20% ng discount na bibigay sa inyo, bibigyan kayo ng 100% discount. Sagot ko na kayo basta makasabay ko yun. Ito sa mga lugar na katulad. Thank you po. Education agenda. Edukasyon. Sinabi ko, importante edukasyon. Ang ginawa ko, nationalization. Bakit importante ang nationalization? Sapagkat ang isang eskwelahan, pag na-nationalize, bibigyan ng gobyerno nasyonal ng dagdag ng milyong-milyong piso na budget. Dadagdagan ng mga teachers. Ano ang inuna natin? Parañaque National High School. Dati, municipal ito. Ang ngayon, isang tawag pa municipal. Ngayon, National High School na sa visa ng Republic Act 7841 ang author, ang inyong lingkod, Congressman Goles. Sunod, Dr. Arcadio Santos High School. Ngayon, National High School na sa visa ng Republic Act 8884 ang author, Congressman Goles. Dalawang high school dito po sa 2nd District ng Parañaque. San Valley High School at Mundok High School. Bagong-bago pa lamang. Matagal na nauna yung ibang high school sa Parañaque. Matagal na nauna yung high school sa ibang mga syudad. Pero sapagkat ito tinrabaho ni Congressman Goles sa loob ng aking panahon. Ngayon, Mundok National High School na at San Valley National High School na sa visa ng Republic Act 10064 at 10065 ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Yan ang tinatawag na nationalization. Ano ba ibang panukalang batas natin na maaaring makatulong sa inyo? Alam niyo, ang Presidente, matapos sa kanyang SONA, naglabas ng isang libro. Ang tawag dyan, Priority Legislative Measures of the President. Dito nilista niya yung mga panukalang batas na sa kanyang palagay ay importante at dapat bigyan ng prioridad. 23. Isipin niyo, nireview nila yung libo-libo mga panukalang batas na pinahil ng 8 ng 24 na senador at mga 280 ng mga congressmen and congresswomen. Pumili sila ng 23 lamang. Sa 23 na ito, pinagmamalaki kong i-report sa inyo ang tatlo ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Tatlo po. Ano po mga ito? Witness Protection Bill para pangalagaan at bigyan ng proteksyon yung mga saksi sa mga krimen. Anti-money laundering bill. Ito yung hinahanap yung pera na pag-aari ng mga drug lord, ng mga gambling lord, yung mga nagpa-plunder. Ito naman yung Maritime Zones Bill. Alam niyo, ang Pilipinas na papaligiran ng karagatan. Malaking karagatan ito, napakalawak. Yan yung tinatawag ng Maritime Zones. Yung Territorial Sea, yung ating contiguous zone, yung ating exclusive economic zone. Pero ngayon,
meron isang malaking bansa sa paligid na gustong kamkamin yung ating pag-aari. Nabalitaan niyo na ba yan? Anong bansa yan? China. Kaya kailangan pangalagaan natin yan. Kaya ako naglabas ng isang panukalang batas para tumulong sa pagbigay ng proteksyon sa ating soberenya, sa ating seguridad at sa ating kayamanan. Sa pagdagat na yan, maraming kayamanan dyan. Andyan ang isda, andyan ang minerals, andyan ang langis, ang oil. Maritime Zones Bill. At hindi lang po yan, meron din tayong Creation of Department of Information and Communications Technology. Ano ang resulta dito sa mga batas nito? Alam nyo kasi, marami po nagpapahal ng panukalang batas, napakadali. Ang question dyan, ano ba nangyayari sa mga panukalang batas na yan? Yan ba ay naaprubahan? Kasi ang isang kongresista, pag hindi niya tinatrabaho, walang mangyayari. Parang sa basura lang niya, pinahil yung panukalang batas. Ngayon lingkod ng trabaho, nakipagdebate. Hindi po tahimik sa kamera, hindi katulad ng mga kongresista na miyembro ng Committee de Silencio. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng miyembro ng Committee de Silencio? Hindi po nagsasalita. Takot po magsalita. Sila yung mga tinatawanan namin doon sa kamera na ayaw magsalita. Kasi hindi makapag-debate. English kasi debate ron. Hindi marunong mag-English. Parang, di ba, napagalitan may ganun. Alam niyo, sa debate, pwede mag-Tagalog, pero kadalasan, English pa pinag-usapan. Bakit? Tapos pag mag-Tagalog ka, nagagalit yung mga Bisaya. Pag mag-Tagalog ka, nagagalit yung mga Waray. Tapos sabihin nila, bakit ka Tagalog? Eh, hindi naman namin lingwahe yan. Ang gusto nila, English. Kaya, ang ibang mga kongresista na hindi marunong mag-English, hindi makapagsalita. Ang inyong lingkod, naging boses po sa camera. Ano ang resulta na aking pagtatrabaho? Yung Department of Information and Communications Technology Bill approved on second reading noong pong October 11. Tinrabaho natin, nakipag-debate tayo ng dito. Yung Maritime Zones Bill approved on second reading noong October 12. Yung Anti-Money Laundering Bill approved on second reading noong October 12. Pag merong pumarap sa inyo ng kongresista at kung ano-ano mga panukalang batas ang binabanggit, tanungin nyo, ano na ba ang status na aprubahan ba yan? At siyempre, pag tinanong nyo, ano bang batas yan? Ano bang pakinabang ko sa batas niyan? Dito po, malaki ang pakinabang ng buong Pilipinas dito sa batas, tulad ng Department of Information and Communications Technology. Yan yung tungkol sa Globe, yan tungkol sa smart, tungkol sa internet, sa broadband, sa YouTube, sa Facebook, at marami pa ibang mga bagay. At ito ang isang advokasya ko, Spratlist. Alam mo, Spratlist, di ba? Bakit importante itong issue nito? Ito ang ating exclusive economic zone. Ito po ang mapa ng Pilipinas. Ito yung karagatan sa paligid. Ito ang ating exclusive economic zone. Ito yung Spratlist, yung mga isla na ngayon ay pinag-aawanan. Tingnan nyo, karamihan sa mga isla nasa loob ng ating exclusive economic zone, itong blue line na ito. Anong ginawa ng China? Andun ng China. Inaangkin ng Spratlist. Malayo o malapit ng China? Malayo. Malapit ang Pilipinas o hindi malapit? Malapit. Pero bakit pa inaangkin ng China yan? At hindi lang yan. Gumawa sila ng red line. Itong red line ito. At ang sabi nila, lahat na nasa loob ng red line, amin. Pero pinasok nila ang aking lugar. Malapit na sa Manila Bay, yung red line na yan, kadikit na ng Palawan. Kaya hindi po tama yan. Kaya isa po ang inyong lingkod, Congressman Goles, na tumatayo at naninindigan at nakikipaglaban para sa ating kapakanan. Upang sa ganon, yung ating kayamanan dito, yung ating soberenya, yung ating seguridad ay hindi malalagay sa alanganin. Yan ang paglilingkod ni Congressman Goles para sa inyo. Kahit na nasa First District kayo at hindi lamang para sa inyo, buong Metro Manila, buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao ang pinaglilingkuran ni Congressman Goles sa pakikipaglaban dito po sa Spratlist. Ano pa yung project natin? Dole. Meron tayo sinisweldohan na 264 na mga tao para maglinis ng creek sa iba't ibang barangay sa 2nd District. Meron ba kayong ganyan dito sa inyong lugar? Ito naman, TESDA training. Para mag-training ng TESDA at para mabigyan ng hanapbuhay yung ating mga kababayan.
Ito naman ang Goles Scholarship Program, 1,340 ang mga scholars. Ang Philippine General Hospital Referral Program natin, ang total na nakinabang dito mula ng isang taon, 4,913. At mula nang magsimula ito, noong 2004, 21,000 na ang nakinabang dito. At hindi lamang po taga 2nd District, meron ding mga taga 1st District na nakikinabang. Kaya sino man sa inyo, kahit na ito mga ka-distrito, ay maaari kayong makinabang dito sa aking PGH Referral Program. Hindi po nagmamaramot si Roy Goles sa programa ito. Salamat po. Ito, medyo hindi masaya po ito. Kasi siyempre, yung litrato rito, hindi po masaya edukasyon. Merong pumanaw, di ba? Pero gusto ko pag-usapan dito sapagkat ang sabi nga nila, ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Kung sakaling umabot ang katapusan sa buhay ng isang mahirap sa Parañaque sa 2nd District at nangangailangan, meron po kaming libreng palibing program sa 2nd District ng Parañaque. At sa aking pag-alam, sa 2nd District lamang po meron ganyan. Wala sa Maynila, wala sa Quezon City, wala sa Central Luzon. Sa 2nd District lamang mayroon yan. Pero alam nyo, ang congressman, kahit sino mang congressman may pera para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pera nito. Si Congressman Goles, minarapat na gamitin ito sapagkat malaki po ang may tutulong dito sa mga tao na mahihirap na namatayan. Tingnan nyo, doon sa Riverville, meron nakaburol doon, 3 linggo na yata nakaburol. Bakit? Wala silang palibig. Sa 2nd District, basta kailangan sakop na ng libreng palibig program ni Congressman Goles. Alam ko kung gaano kahirap sa isang mahirap na magpalibig. Dalawa ang trahedya na nangyayari. Una, namatayan ka na, malaking trahedya yan. Pangalawa, mababaon sa utang yung pamilyang mahirap. Magkano ang gastos sa pagpapalibig? Marami, bago may paglibig, inaabot ng 2 linggo kasi nagpapanracing pa. Tama ho ba yan? Pero sa amin po, sa 2nd District, sa katulad na sinabi ko, ginagamit ni Congressman Goles ang pondo para dito. Hindi po yan problema sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang mga kabuuan ng aking mga proyekto. Coliseums 22. Under construction Coliseum 8 at gagawin pa 11 bago sisimulan, bago matapos ang taon. School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4. Roads completed, 9. PGH referrals, 4,913. TESTA scholars, 304. CHED scholars, 1,340. Dole workers, 264. Libre palibig, 999. Yan nagsimula noong isang taon, July ng isang taon. Dissenting and repropping projects yan at meron pang ibang nadadagdag. At ito yung mga aktibidades natin, nakikipagdebate tungkol sa RH. Ito yung SONA ng Presidente. Ito yung aming pagtrabaho sa budget ng isang taon. Nagtrabaho kami ng 2 linggo, inabot ng alas 3 sa umaga, nung matapos, pinisinta ang budget. Ito si Speaker Belmonte, at nandito si Congressman Goles. Noong isang buwan, nagtrabaho, inabot ng halos 2 linggo. Matapos ng mga about midnight, hating gabi, ito si Speaker Belmonte, Majority Leader, at nandito si Congressman Goles po. Ito yung grupo ng mga kongresista na nagtrabaho dito sa budget. Ito nung mag-privilege speech ako tungkol sa sprat list. Ito naman yung pinag-usapan yung passport. Kasi nagre-reklamo mga tao, mabagal masyado ang pag-i-issue ng passport. Ako po ang nanguna dito. Ito ang tungkol sa enerhiya, yung presyo ng langis, yung presyo ng kuryente. Ito yung sa ICT, pinag-usapan yung Globe, pinag-usapan ng Smart, pinag-usapan yung load at marami pang iba. Ito ang National Defense, dito kaharap namin yung mga general at mga admiral. Ito naman yung pinag-usapan ng budget, kasama ko rito si Speaker Belmonte. At ito sa transportasyon, kasama ko si Congressman Biazon. At yan ang sa commission ng appointment. Ito yung nag-approve ng mga appointment ng sekretaryo, mga general, mga ambassador. Ang chairman, si Senator Juan Ponce Enrile. Kung vice chairman ang inyong lingkod, Congressman Goles po, kami nagtutulong-tulong dito sa commission ng appointments. Wheelchair at saklay, nagbibigay rin po
first district ay pwede po humingi dito. Magsabi lamang kayo, ibigay niyo yung pangalan, ibigay niyo yung address, i-verify lang namin kung talagang kailangan ng wheelchair o kaya saklay, at pag yan ay ma-verify sa loob ng 1 linggo, i-deliver ang wheelchair sa inyo. Ito ang litrato ng mga pagbibigay ng mga wheelchair at pinag-usapan yung mga sasakyan. Importante ba mga sasakyan para sa barangay? Tanong, ilan bang sasakyan ang na-deliver ni Congressman Goles noong una niyang termino? Isang Anpra, 2 multicab, isang dump truck, at hindi lamang ang barangay ang binigyan. Pati po yung mga eskwelahan, lahat ay binigyan ng Anpra. Suma total, 84 na mga vehicles. Hindi po 8, hindi 10, kundi 84 na mga sasakyan ang na-deliver ni Congressman Goles sa 16 na barangay sa buong Parañaque. At ngayon, maraming nagtatanong, sabi nila, Congressman, bakit parang napakarami ng project mo sa 2nd District? Parang napakalaki ng pondo na hawak mo. Hindi po, alam niyo, ang Congressman ng Parañaque, ang Congressman ng Quezon City, ang Congressman ng Pampanga, ang Visayas ng Mindanao, pare-pareho ang pondo hinahawakan. Pero iba yung estratehiya, iba yung paggamit. Si Congressman Goles po talagang binabalik ang pondo sa mga tao. Katulad ng PGH, katulad ng libreng palibing, katulad ng mga kalye, yung pag-aayos ng mga creek, yung mga gulisyo na napakarami. Lahat yan ay pagbabalik sa mga tao sa pondong ipinagkatiwala sa akin. Diyan po nagkakaiba. Kaya sa pananaw ng iba, akala nila marami, ang sagot dyan, binabalik kasi lahat. Wala pong nababawas dyan, walang nawawala. At gusto ko rin pagmalaki sa inyo. Ako po, matagal lang nagsisilbi sa gobyerno. Ilang dekada na. Naging junior officer sa Philippine Navy. Naging Deputy Administrator ng Marina. Naging Postmaster General. Naging Cabinet Member. At naging Congressman ng 6 na termino. Gusto ko pong i-report sa inyo na kung pagmamalaki na kahit ang malaking pondo ang aking nahawakan, malaki na pinagkatiwala sa akin sa mahabang panahon. Ito po ang magsasabi ko. Ni minsan, si Congressman Goles hindi po nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Kahit isang tusing, walang kaso si Congressman Goles sa opisina ng Ombudsman. Maraming salamat po. At yan po, nagwawakas, siguro ngayon, naintindihan niyo na kung ano ang konsepto at filosofiya ko pagdating sa tinatawag na responsableng gobyerno.